Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan. Tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating mga taga-subaybay sa Calabarzon, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Martes, May 7, 2024. Narito na po ang programang bubusog sa inyo sa umagang ito. Ang talk show na patok sa talakayan at hitik sa kaalaman, sa napapahanaong impormasyon, issue sa seguridad at katahimikan, sa ating komunidad dito lamang sa programa ng Police Regional Office Calabarzon at Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A. Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Staff Sergeant Arvin A. Enriquez ng Regional Public Information Office, Police Regional Office Calabarzon. Samahan niyo po kami sa aming programang UPK Calabarzon o Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Mapapanood sa aming mga social media accounts. Bisitahin lamang po ang aming official social media accounts na naka-flash sa inyong TV screen. Police Regional Office 4A Facebook page, Police Community Affairs and Development Group official Twitter account, RP Kadu Calabarzon YouTube channel, TikTok at Instagram accounts. At para naman po sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas po ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari po kayong tumawag o mag-text sa isumbong sa numerong 0917-847-5757 at 0919-160-1752 or mag-comment dito sa aming complaint hotline sa Facebook page. Sa ngalan po ng 14,000 strong members ng Police Regional Office Calabarzon, sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, at sa Director ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Restituto Arcangel. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong umaga ay makakasama natin at makakapanayam ang Chief Public Information Office ng Laguna Police Provincial Office na si Police Major Celso June D. Talampas. Kamusta po kayo, sir? Okay lang. Isang magandang araw po sa ating lahat at maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa programang Ugnayang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Kamusta po ang ating mga kasamahan sa Laguna Police Provincial Officer? Okay naman po at high moral po ang ating mga tropa at maayos po sila nakakapagtrabaho dahil na rin po sa maganda at maayos na pamumuno ng aming Provincial Director na si Police Colonel Gaubin Mel Unos. Sir, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting background and capability na Laguna PPO? Napag-alaman kasi namin na Laguna ay laging nangunguna pagdating sa operational accomplishment, sir. Ang Laguna PPO ay mayroong 30 police stations. 6 dito ay city police stations at 24 naman ang municipal police stations. So meron din kaming dalawang provincial mobile force company. And may isa kaming active na tourist police unit. So yung all in all, yung mga yan ay tuwing aming EMPO ay nag-uusap-usap kami at nagkakaroon ng strategy kung paano mapapanatiling laging nangunguna ang Laguna PPO. Sir, maaari po ba naming malaman ang inyong mga operational accomplishments na naging dahilan upang ang Laguna PPO ay hirangin Best PPO for 4 consecutive months sa buong Calabarzon mula December 2023 to March 2024? Opo. Itong aming data ay magmula po ito nang umupo ang aming bagong Provincial Director na si Police Colonel Gaubin Mel Unos. So, sa kampanya po laban sa illegal na droga, ang Laguna PPO po ay nakapagtala ng 681 operations na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng 844 na individual. Sa lahat ng operation na po ito ay meron kaming total na na-confiscate na shabu
na umaabot ng 1,753 grams at sa marijuana naman po ay 1,760 grams. Sa kabuuan ng drug value po ng aming nakumpiska ay 16,119,506 pesos. Sa kampanya naman po laban sa most wanted person ay meron po kaming total na naaresto na 898 na katao. Sa out of 898 na katao, 255 po rito ay ang most wanted persons. So may 65 po dyan na naaresto sa regional level, so dito sa Calabarzon na level. And then sa provincial level po, sa Laguna po, ay may 78 na katao. At sa city o municipal level naman po ay 112. Ang other most wanted person namin ay 643 naman. Pagdating naman po sa illegal gambling operations, ang Laguna PPO po ay nakapagtala ng total operation na 697. So ang aresto naman po namin sa illegal number games ay 430 at sa other form po ng illegal gambling ay 878 na katao. So ang total confiscated na bet money po namin ay 277,258. Pagdating naman po sa ISO o Internal Security Operations, sa kasalukuyan, ang Laguna PPO po ay mayroong dalawang mobile force company. Ang first LPMFC ay matatagpuan po sa Barangay Bitin sa Bae na pinamumunuan ng kanilang force commander na si Police Major Merben Brian Lago. At ang second company naman po ay matatagpuan sa Barangay Mendiola sa Sinuluan po na pinamumunuan po ni Police Major Jerry Abalos po. So, bawat po mobile force ng Laguna ay mayroong tiga-4 na platoon. Ang sa kasalukuyan din ay meron namang dalawang RCPSP team ang Laguna PPO. Ang team 1 ay pinamumunuan ni Police Captain Gadi Mabanto at ang team 2 naman ay pinamumunuan ni Police Captain Lowen Maranyon. Sir, saan location naka-deploy ang ating mga RCSP team? Mostly ang mga RCSP team natin ay nasa white areas o sa urban areas ng Laguna PPO. So mostly ini-engage nila sa first and second district ay yung mga iba't ibang sektor ng kababaihan, sektor ng ating mga labor, mga estudyante, mga ganun. Wow! Kaya naman pala, sir, nakuha nyo ang Best PPO for 4 consecutive months. Yes. Ilang buwan na po ba ang ating provincial director sa Laguna PPO, sir? Ang ating provincial director ay naupo noong January 25 hanggang sa kasalukuyan. So January, February, March, April, May. Kaso, sir, sa napakaikling oras na yun na nakapag-produce agad si sir ng napakagandang mga accomplishments. Yes, dahil na rin sa kanyang magandang pamumuno and then yung pagsuporta niya sa ating mga personnel, talagang hands-on ng ating provincial director. Sir, speaking of revitalized police sa barangay, sa Laguna po ba, sir, ay mayroong mga geographically isolated disadvantaged areas o GIDAs na apektado ng mga terrorist communist group, sir? Sa kasalukuyan, ang Laguna ay mayroong dalawa lamang na sinasabing affected nito. Pero ayon sa ating team ay meron na ito ay for clearance na. So nag-aantay na lang kami ng resolution para mawala na itong dalawang barangay na ito at ma-declare na cleared na. So sir, talagang good as cleared na to, no? Yes, inaantay na lang namin ng resolution at para ito ay ma-declare na talagang cleared. Sir, kamustahin naman po natin kung paano ba ipinapatupad sa Laguna PPO ang mga polisiya ng ating bagong PNP chief na si Police General Romel Francisco D. Marbil. Yung patungkol sa ating no cellphone policy during tour of duty and no solicitation of any activities ng PNP member. So, palagi nating pinapalalahanan ng ating mga kapulisan sa pamamagitan ng nagbigay tayo ng mga memorandum sa ating mga PIC, sa lahat ng ating kada meeting, halos sa lahat ng meeting na sinasagawa natin, lagi natin pinapalalahanan no cellphone during duty, especially yung mga nasa patrollers natin, and yung mga no solicitation sa ating mga PCR activities. Yes, sir. Okay, sir. Paano naman po ang pagtalima ninyo sa policy and program ni Chief PNP na dapat daw ang PNP must be technology-driven organization?
May mga programa din po ba kayo upang mas mapabilis ang pag-disseminate ng mga proyekto ng kapulisan at mga impormasyon na dapat malaman ng ating mga kababayan sa probinsya ng Laguna? Utos na rin ng aming provincial director na hindi lang sa labas ang pagpapaigting ng patrolya, kundi maging sa mga social media accounts natin. So, ang nagbaba siya ng kautusan na paigtingin ang cyber patrolling. So, kami sa S5 at sa PIO ay binaba namin ito sa police station na dapat ang mga kapulisan natin ay nagbabantay din sa ating cyberspace. So, yung mga hinaing, mga reklamo ng ating mga mamamayan, ng mga netizen, especially, ay aming tinitingnan at aming hinahanap kung paano namin sila matutulungan sa mga bagay na ito. Sa mga programa naman, katulad ng programang ito, so meron din ng mga Laguna ng mga radio stations and mga parang ganito sa Facebook para mas mabilis ang dissemination namin. Nagpo-post din ng bawat police station na kanilang mga proyekto, na kanilang mga ginagawa para alam ng ating mga netizen kung ano ang mga ginagawa ng ating kapulisan bawat bayan, and kami rito sa provincial office kung ano ang ginagawa ng ating mga bawat bayan, bawat municipal police stations ay amin din namang ina-amplify sa pamamagitan ng aming Facebook. Napakaganda, sir. Kamustahin naman po natin ang mga community engagement program na ginagawa ninyo para sa ating mga kababayan sa probinsya ng Laguna. Marami kaming mga effort na ginagawa pagdating dito sa community engagement. Mas maganda siguro mapanood natin ang aming inahandang audio-video presentation para mas lalo nating ma-appreciate ng mga manonood natin.